everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution. Of course, with me and my name is Laverne Ducot. Para kayo po isamahan po sa loob ng medyo maraming minuto para tayo po ay sama-samang mapagpala at mamangha sa yaman ng salita para sa atin ng Panginoon. And maraming salamat din po sa awiting atin na pakinggan hango sa Papuri 25 dahil sa iyo para sa iyo mula po sa malikhaing pagsusulat ni Mr. Jonathan Manalo na naghatid sa atin sa oras na 29 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At syempre pa, napakinggan po natin ang awiting ito na inawit ng kanyang buong family. Napakaganda po ng rendition. At salamat sa paalalang yan na awiting dahil sa'yo para sa'yo. Muli po, ito po ay hatid sa atin ng Papuri 25 album. At ang Papuri po ay may magandang balita para sa atin dahil ito po ay mapapakinggan na available na sa Spotify at sa iba pang mga platforms na available. So praise God, kami po ay nagdiriwang sa ngalan po ng Papuri Music. Ako po ay isa po sa mga natutuwa talaga kasi finally, the long wait is over. At ito nga po yung aming pinag-pray pa noon pa na maging available po ang mga awitin ng Papuri sa lahat po ng digital platforms na available. So, thank you so much sa Panginoon. Talaga pong sa Diyos ang papuri. And gusto natin batiin lahat ng ating mga kababayan sa man po kayong dako naroroon. Luzon, Visayas, and of course Mindanao. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat dahil tayo po sumasa inyo every Tuesday at 7:30 ng gabi. At syempre pa, dahil tayo po ay nasa Facebook Live at meron din po tayong pagkakataon na mapanood at masubaybayan sa ating YouTube channel. Binabati po natin lahat na ating mga kaibigan sa lahat po ng bahagi ng mundo. Yes, saan man po kayo naroroon na bansa. Salamat sa Panginoon dahil tayo po pinagtatagpo. Hindi po hadlang ang ating mga kinasasadlakan ng mga time zone dahil salamat sa social media. And of course, hindi lamang po tayo nagkakaroon ng programa sa ating YouTube channel. Tayo rin po ay napapakinggan sa lahat po ng media platforms such as Spotify and Apple Music. Apple Podcast. So maraming salamat sa Panginoon dahil talaga pong kagalahan namin sa ngalan po ng aking buong pamilya na kayo po ay maabot kung saan po kayo komportable mapapakinggan at papapanood po ang Solution with Laverne Ducot. At ito nga po ating Bible study online na kung saan ay kada episode po natin, tayo po ay meron pong ibinibigay na katanungan para maging interactive po tayo. At mula po sa katanungan ito ay ibibigay sa atin ng Panginoon ng kanyang tugon o solution. Kaya nga po ang ating pong programa ay kilala sa tawag na Solution. Nagbibigay ng solusyon sa ating mga soul. Kasi ito po yung nangangailangan talaga ng tugon sa ating mga tanong sa buhay. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2 ay para tayo po ay malaman natin kung ano yung mga bagay na wasto at ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen and amen. So ngayong gabi pong ito ay gusto ko mo nang batiin dahil napaka-special po ng pagse-celebrate namin. Although medyo malayo pa yung panahon ng celebration. This will be on Sunday. Birthday po ng aking paboritong daughter, Nas. Ang aming pong unika iha ay magse-celebrate ang kanyang 21st birthday on April 21st. Yes, siya po ay 21 na. Dalagang-dalaga na at halos malaki pa sa tatay niya. And salamat sa buhay mo, Yani. Yes, happy birthday to you. Pagpapala ka sa amin ni Mami at saka ni Kuya. And of course, binabati rin natin on the 19th ay birthday naman ng isa po sa mga masipag namin kamagagawa sa church, si Kuya Eman. Yan, Kuya Eman, happy birthday. At sa lahat po ng mga nag-birthday, ngayon pong linggong ito, happy birthday. And of course, hindi ko papalampasin pong pagkakataon ito because on Thursday, tama ba yung aking bilang? Thursday, April 18, 2024, ika-26 na taon na po namin anibersaryo ng aking may bahay. Of course, happy anniversary sa aking may bahay, si Mami Jo. At maraming salamat po sa mga kaibigan namin nagpipray para sa amin. At hindi po talaga kayang gawin ang aming mga lakas na kami po ay mapanatili sa aming relasyon kundi po sa biyaya ng Panginoon. So once again, Mami,
Mami Jo, happy anniversary. 26th wedding anniversary po namin on Thursday. Kaya lahat talaga sa Diyos ang papuri. At binabati natin lahat ng mga kaibigan natin na kung gusto niyo pong sumagot sa ating katanungan ay pwedeng-pwede. And tonight, ang atin pong katanungan ay kalooban nga ba ng Diyos ang kanyang mga anak ay magdusa o managana? Once again, kalooban ba ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magdusa o managana? Kasi napapanood ko po at naririnig natin that may mga nagsasabi that Christianity is not about prosperity but suffering. So alamin natin ano ang katotohanan sa likod po ng katanungan ito. So mga kaibigan, please pakilagay po inyong mga comment section at meron nga po mga sumagot na, no? Pwede ba natin sila i-acknowledge at babasahin ko lang yung mga sumagot sa ating katanungan. For tonight, muli po, Kuya, pakita natin ulit yung ating question for tonight. So kaibigan, kung kayo po ay merong tugon dito, ano ba ang inyong masasabi? Kalooban ba ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magdusa o managana? Sabi ni Brother Wilson Piongson Laigo, sumagana sa lahat ng mga bagay. Marily Estacion Pilapel, sumagana po tayo sa biyaya ng Diyos. Of course, Sister Norma Vitalis, managana. Managana rin po ang sagot ni Sister Meruela Corpus. At sabi naman ni Sister Imelda Ramos, managana. Emmy Bello, hindi, kundi managana po. Hindi magdusa, kundi managana. So kaibigan, maraming salamat po. Ilan lang po sila sa mga nagbigay ng kanilang komento sa ating pong question for tonight. So kaibigan, ano po ang masasabi ninyo? At this time, alamin natin ano masasabi ng salita ng Panginoon. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa. Babalik tayo dito yan sa inyong programang Solution with Laverne Ducot. At kung kayo po ay katutuniin lang, welcome po. Dahil tayo po kasi simula lang, oras natin ay 35 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. And we're coming to you live. Dito po kami sa church dahil hindi kaya sa bahay. Sobrang init. At salamat sa Panginoon sa kanyang provision. Tayo po ay narito sa church. And by the way, kung kayo po ay naghahanap ng inyong mga churches at wala po kayong church at malapit naman po kayo sa Las Piñas, kayo po ay taga Parañaque, Cavite, Baclaran at naghahanap ng church, ang Solution Grace Church po ay matatagpuan sa Unit 114E, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Yes, at kami po ay nagkakaroon ng pananabahan every Sunday morning at 9:30. At para po sa iba pang mga gustong malaman yung eksaktong location, you may get in touch with us. You may call or text us via 0998-581-7212. Once again, ito po yung ating number, 0998-581-7212. At maraming salamat po sa mga kasama natin tonight. At gusto po namin malaman din ang inyong tugon sa ating katanungan na ang Christianity po ba talaga is all about suffering and not prospering? So kalooban ba ng Diyos na ang kanyang mga anak na kagaya ko at kagaya mo ay managana o magdusa sa buhay? So alamin natin ang sagot sa katanungan yan. But before we move on sa ating pag-aaral, gusto ko munang pasalamatan ng mga kasama natin tonight. Sina Brother Nalds, PLDT, kumusta anak kapatid? Salamat sa iyong sagot at binabati rin natin Sister Corazon Balikas. Thank you po for watching and for being able to join us tonight. Leonora Dacumos, maraming salamat po sa inyong pagbati. Yes, maraming salamat sa Panginoon. And Sister Lizelle Flores Pilotin, salamat po. At kayo po'y kasama namin tonight. At mga kaibigan, kung kayo po'y naniniwala at napapagpala sa ating programa, pwede nyo pong i-share yung ating gawain sa inyong mga mahal sa buhay. So ang atin pong message for tonight ay entitled, Does God want you to prosper or to suffer? Or baliktad, ano? Does God want you to suffer or to prosper? So what do you think? Pakilagay po ang inyong kasagutan sa ating comment section. Now, ito po ang tanong na alamin natin sa pag-aaral na ngayong gabing ito because I believe it's really important kasi kung kayo po ay may maling kaisipan at mali po yung ating pananiniwalaan, ay maapektuhan po yung ating buhay bilang mga mananampalataya. I've heard so many sermons about this nung batang-bata pa ako. At kahit naman medyo umiidad na ako, sinasabi nila that Christianity is about suffering and not prosperity or prospering.
So ito po ba ang sinasabi talaga ng Biblia? May mga iba kasi nagtatanong, if God wants me happy, why do I suffer? Kung gusto talaga ng Diyos ako'y happy, bakit ako nagdurusa bilang mananampalataya? And meron pa nagsasabi, God allows pain and suffering for His children. Now, ito po ba mga ganitong mga katuruan ay biblical? Ito po ba talaga ang kalooban ng Diyos, ng ating Ama sa Langit para sa kanyang mga anak na tayo po ay nananagana o na nagdurusa sa ating pamumuhay at sa ating buhay? So, please be reminded that doctrines is so important because I believe doctrine matters talaga, no? Bilang mananampalataya, because what you believe can lengthen or shorten your life. And would you believe it can also cause you and your loved ones to be harmed or protected? Kasi nakabase po ito sa inyong paniniwala eh. If you believe that Christianity is all about suffering and not prospering, or the other way around, mararanasan po natin sa ating mga buhay yun eh. Amen? So sabi nga po na Matthew chapter 9 verse 29, according to your faith, let it be to you. Sabi mismo ng ating Panginoon. Kung anong pinapaniwalaan mo, of course, it should be in agreement with the Word of God. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili natin mga kapahayagan. It should be, once again, in agreement with the Word of God. Kaya what really you believe is so important because doctrine really matters. Doctrine is so important. Importante po ito lalo sa ating mga mananampalataya. Now, moving on, let us go back to our question. Kalooban nga ba talaga ng Diyos na ating Ama sa Langit na ang kanyang mga anak na kagaya ko at kagaya mo ay nananagana sa buhay o nagdurusa sa buhay? The truth of the matter is, Christianity is not about sufferings. Yes, this is good news. Alam niyo kung bakit? Kasi it will destroy your theology. It doesn't make sense. Kung ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos, magdurusa pa. Kasi double jeopardy po mangyari doon. Nagdusa na po ang ating Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo and then pagdurusahin pa rin tayo ng Diyos. It doesn't make sense. Kaya nga po ang nangyari po sa krus ng Kalbaryo, bilang mananampalataya, kailangan po naintindihan ng mga Kristiyano, mga born-again Christian. Kasi kung nagdusa na po ang Panginoong Hesukristo and then hahayaan pa rin po ng Diyos Ama na pagdusahin po tayo, it doesn't make sense. Ang tawag po doon ay double jeopardy. Para po sa mga abogado, hindi po ito tinatanggap. Kung pinagdusahan na ang kasalanan, hindi na pwedeng ulitin pa. Double whammy po yun. Hindi pwedeng ganon. So parang sinasabi mo doon sa unang nagdusa, walang valor yun, walang halaga. Now, kung tinatanggap niyo po that Christianity is all about sufferings, dinidisregard po natin o in-invalidate po natin yung mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Because sa krus ng Kalbaryo, doon po naganap yung tinatawag na divine exchange. Sabi nga po ng 2 Corinthians 5 verse 21, na siya pong walang bahid ng kasalanan ay naging kasalanan sa krus ng Kalbaryo upang ang sino manampalataya po sa Kanya ay angkinin po niya bilang kaloob ang Kanyang kaloob na katuwiran. Tayo po iyon. Sa krus ng Kalbaryo, naging kasalanan. Hindi po siya naging makasalanan because Jesus did no sin. Paano naging kasalanan ating Panginoon Hesukristo? Inako po niya, ibinunto ng Diyos sa Kanya yung ating mga kasalanan. Samantala, tayo naman po nanampalataya sa Kanya, paano tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos? Dahil bilang kaloob, atin pong inako at tinanggap sa pamagitan ng ating pananampalataya na tayo po'y pinaging matuwid ng Diyos. So this is divine exchange. Ang ating Panginoon, inako po niya yung mga bagay na hindi mabubuti. At tayo naman po inako natin yung mga bagay na mabubuti na hindi po tayo karapat-dapat. Ang tawag po dito ay biyaya. Amen. Now, ang question ng ibang tao, if Christianity is not about sufferings, anong masasabi mo, Laverne, sa mga kapatiran natin sa early church na mga naging martir para sa Panginoong Hesukristo? And the second question is, what about Paul's sufferings? Wow, maganda pong pag-usapan natin ito. Of course, hindi natin maitatanggi na meron po talagang mga pagdurusa at matitinding pagdurusa ang mga kinaharap hanggang sa humantong po sa kamatayan ang mga kapatiran po natin sa early church. At hindi natin maipagkakaila po ito. So, what about them? Mga talagang sasabihin natin, mga martir po sila ng pananampalataya. And the second question na atin pong i-deal din tonight, what about Paul's sufferings? Yung mga pagdurusa
sa pagmiministeryo ng kapatid natin na si Apostol Pablo. So alamin natin ang mga kasagutan sa likod ng mga katanungan ito. Of course, let the Bible answer it for us. So kaibigan, kung kayo po ay medyo may kalituhan sa part na ito, I suggest panuurin niyo po ito. At kung meron kayong mga kapatiran din na medyo narilito sa subject matter na ito, i-share niyo po itong mensahe ito ng sa gayon. Sama-sama po tayong maliwanagan at mabuksan ating isipan at mamangha sa yaman ng biyaya sa atin ng Panginoon. So sa ating pong pagpapatuloy ngayong gabi, alamin natin yung mga kinasapitan. At bakit nga po kinasapitan ng mga kapatiran natin sa early church noong panahon po ng mga apostoles na sila po ay, kung bakit sila tinuring ng mga martir. Bakit ganon? Lord, kung hindi naman talaga ang Kristyanismo ay para maranasan ng mga pagdurusa. Bakit ang dami mga namatay nung araw? So alamin natin, ito muna yung sasagutin natin. Let's read Hebrews chapter 11 verse 35. Women received the dead raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance. Why? That they might obtain a better resurrection. Now take note, once again, sabi ng Hebrews 11:35, na tignan po natin yung word dito na deliverance. Others were tortured. Pakilagay ko yung Aves sa ikalawang bahagi. Not accepting deliverance. Yung word po na deliverance dito, in Greek, it's apolutrosis. Ano ibig sabihin ng apolutrosis? Come on, say this with me. Apolutrosis. It means freedom, rescue, liberation, ransom. Now, hindi raw po ito tinanggap ng ilan sa mga kapatiran natin nung araw. So, tingnan natin So, hindi tinanggap. Pag sinabi hindi tinanggap, so may nag-offer. May nag-offer na ng apolutrosis. May nag-offer ng deliverance, ng liberation, ng ransom, ng rescue. Pero kung may nag-offer, so nasa kanila yung choice. So nabasa natin dito, hindi po ito pinagbigyan ng mga inoferan. So ibig sabihin, may nag-offer. Kaya lang, hindi nila inaccept yung deliverance o yung apolutrosis. Freedom, rescue, liberation, and ransom. Now, ano po yung dahilan? Ano yung reason behind kung bakit hindi po ito tinanggap ng mga kapatiran natin at tinatawag natin, ito yung mga namatay. Talaga namang naging martir ng panahon po ng mga apostoles. Now, alamin natin, yung sagot, it's found still in Hebrews 11:35, so may bandang ibaba. So basahin natin muli yung talata. Others were tortured, not accepting deliverance. So, may nag-offer, pero they did not accept yung deliverance. Now, this is the reason. That they might obtain a better resurrection. Basahin natin sa Tagalog para mas malinaw. May mga tumangging sila'y palayain. So, may tumanggi, ibig sabihin may nag-offer. I pray na ito po ay naging malinaw sa atin. Sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. So sila po ay may choice pala. Pwedeng hindi sila mamatay. Nag-offer sa kanila ng deliverance, pero they did not accept it. Why? The reason is, gusto nilang magkaroon po ng better resurrection. They want to obtain a better resurrection. Alam niyo kung bakit? Sa madaling salita, gusto na po nila makapiling ang Panginoon. Na at yung kanilang minimiti, they wanted to be with the Lord in those days. Kaya hindi na po nila tinanggap na sila po'y mapalaya. Pero may ilan, nabasa natin kanina, na napalaya because they accepted yung deliverance o yung apolutrosis. So nakita natin, kaya pala may martir, hindi dahil sila po'y sapilitan na pinatay because they offered themselves. Kasi gustong-gusto na nilang nakapiling ang Panginoon. Amen. So once again, mga kapatid, this is really eye-opener at liberating para makita natin na talaga namang hindi pala layunin ng Panginoon na kapag tayo po'y sumusunod bilang mga disipulo, bilang mga anak ng Diyos, ay talaga namang kailangan mong mamatay at mahirapan sa buhay at magdusa. No, believers were given the opportunity to be ransomed or delivered but they refused it. Malinaw po yun. They did not accept the deliverance that they might obtain a better resurrection. Dahil, once again, ito yung reason nila. Of course, sa mga balita po ng mga apostol, I believe, na kung bakit sila excited to be with the Lord, talaga namang nakita nila ang sarap sa piling ng Panginoon. At salungat nga po ito sa ating mga nakagisnan at mga narinig na katuruan
na kapag ikaw ay Kristiyano, ay abangan mo talaga na ang buhay mo ay asahan mo ay buhay ng pagdurusa at buhay na hindi nananagana sa buhay. This time, alamin po natin na naman, what about Paul's sufferings? Wow! So I pray na yung mga kinasadlakan ng ibang mga mananampalataya sa early church ay nabuksan na ating isipan. So may nag-offer, hindi lang nila tinanggap. Now, dito naman tayo kay Apostol Pablo. Laverne, anong masasabi ng Biblia? Bakit tinamasa ni Apostol Pablo ang napakaraming pagdurusa sa buhay bilang mananampalataya at sa kanyang pagmiministeryo dito sa lupa? So, alam niyo po ba, meron pong, papakita ko sa inyo mamaya yung verse, no? Meron pong pagkakataon sa buhay ni Apostol Pablo that he was in a dilemma between two choices. Na siya po ay sinasabi niya nung kanyang sinulatan ng mga kapatiran sa Filipos. Sabi niya, alam niyo, sa totoo lang, ang dilema ko, gusto ko na umuwi sa Panginoon na ito yung mas pinakamabuting bagay na mangyari sa akin. Pero, alam ko ang katotohanan, hindi ko kayo pwedeng iwan. Alam mo, punong-puno ng pagmamahal itong si Apostol Pablo sa kanyang mga kapatiran. Sabi niya, kasi sa totoo lang, ako masusunod, gusto ko na umuwi sa Panginoon. That's far better for me. Pero hindi ko kayo maiwan kasi kailangan nyo pang magabayan, maturuan, at mapagyaman pa sa iyong pananampalataya. So, dito po sa bibigay ko sa inyong talata, pinapakita sa atin Apostol Pablo na meron siyang choices. Amen. So, ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, as you reign in life, talaga pong tayo ay may kapangyarihan na papiliin. Gusto mo na bang umuwi sa Panginoon? Gaya ng Apostol Pablo, sabi niya, pwede naman, pero hindi ko nga kayo maiwan, sabi niya sa mga kapatiran sa Filipos. Kasi kailangan ko pa kayong gabayan at turuan ng salita ng Panginoon. Now, let me give you Philippians chapter 1, verses 23 until 24. Sabi po ni Apostol Pablo dito, for I am hard-pressed between the two. So, ito yung dilemma niya. Ano bang pipiliin ko? Having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. So alam niya, kapag ako'y nanatili pa dito sa aking buhay sa lupa, kailangan niyo ako talaga. Verse 25, and being confident of this, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith. So Paul sounded to have a choice because talaga naman being in Christ, meron kang choice. Kung gusto niyong umuwi na sa Panginoon, it's up to you. Kung gusto niyong manatili dito, kagaya po ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi ko kayo maiwan eh. Para na rin sa inyong kagalahan at sa inyong pangangailangan, ay kailangan ko manatili dito at samahan kayo. Well, kaibigan, this is good news once again. Alam niyo po ba, if you are in Christ, you reign in life. So, ang Panginoon po, I believe, no, as part of reigning in life, ikaw ang mamili, gusto mong umuwi na sa Panginoon o manatili pa rin dito sa lupa. Romans chapter 5 verse 17 tells us, much more, those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. So tayo po yung nananagana sa buhay, nag-ahari sa buhay. Hindi po dahil sa ating lakas. It's through the one, Jesus Christ. So nakasentro pa rin po yung ating mga kapangyarihan na ito, hindi dahil sa ating sarili. Kundi po sa nananaganang biyaya sa atin ng Panginoon dahil at sa Kanya pong kaloob na nakatuwiran. At tayo po ay nananagumpay sa buhay nito. Naghahari, sabi doon, we reign in life through the one, Jesus Christ. So gaya na Apostol Pablo, if you reign in life, bahala po kayo masunod. Anong gusto mo? Muwi na sa Panginoon o manatili po sa buhay na ito? Ito po ang kaloob sa atin ng Panginoon. Now, Paul, as we all know, kung kayo po ay nagba-Bible study talaga, he suffered so much. And alam po natin sa kanyang pagmiministeryo sa lupang ito ay ang dami po niyang naranasan sa buhay. Pero alamin po natin sa ngayon kung bakit nangyari ang mga pagdurusang ito sa kanyang buhay. At sasagutin po natin ang mga tanong na ito. Dalawang katanungan. Susugan natin ang dalawang katanungan. Yung mga pagdurusa ba ni Pablo ay kagustuhan ba ng Diyos na maranasan niya ito? Ikalawa, or kagustuhan at kababayaan ba ni Pablo? Kaya nangyari ang mga pagdurusang ito sa kanyang buhay, ministeryo. So tingnan natin kung bakit nagdusa. At alam naman po natin talagang he suffered so much while doing the ministry dito sa lupa. Ang dami niyang mga pagdurusa sa ministeryo. Now, ito ba ay, ang nasa likod nito ay Diyos? Ang Diyos ba ang nagbigay sa kanya ng mga pagdurusang ito para patunayan niya talaga ang buhay ng isang mananampalataya? Ang sumusunod kay Kristo ay punong-puno ng pagdurusa? Or ito po ba ay bunga ng kanyang mga maling pagpapasya
at kanyang kapabayaan. So alamin natin. So, as we all know that Paul was stoned to death but he did not die. Nagpagpag lamang po siya, tumayo siya, parang wala nangyari at lumipat ng ibang village at nagpahayag ng salita ng Panginoon. He was also scourged 5 times. Matindi po ang scourging na nangyari sa kanya. But still, he did not die. He was bitten by a cobra. Take note, cobra. Hindi po ng mga simpleng insekto, cobra, ang tumuklaw sa kanya at nabuhay pa rin po siya. Paul did not die until siya po ay umuwi na sa Panginoon until sinabi niya po yung mga katagang ito. Mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 7. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. So ito na yung sinabi niya. Nung sinabi niya po itong mga talatang ito, ay dito na niya pinagkakatiwala sa Panginoon ng kanyang buhay. I have fought the good fight, sabi niya in verse 7, still with 2 Timothy chapter 4. I have finished the race. I have kept the faith. So once again, ito pong mga talata ito, 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 7. Ito po yung mga huling panahon na sinasabi niya na gusto na niya umuwi sa Panginoon. So kailan po siya umuwi sa Panginoon? Nung sinabi na po niya yung mga talatang ito. Why? Because he reigned in life. Wow! So, mga kapatid, ito po ay patunay na sadyang may kapangyarihan po ang ating mga salitang binibitawan, gaya ni Apostol Pablo, sa ating mga pinaniniwalaan. So, yung ating pong mga binibitawan mga salita, yan po ay may kinalaman sa ating pinapaniwalaan sa ating isipan. Maging ito man po ay salita ng kamatayan o salita ng buhay. Kaya po dapat nag-iingat talaga tayo sa ating mga binibitawan mga salita. Proverbs 18 verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Kung kayo po ay mapagsalita ng mga salitang may kinalaman sa kamatayan, you will eat its fruit. Kakainin mo ang mga bunga nito. Ngayon, kung kayo naman po ay uri ng mananampalataya na talaga naman punong-puno ng buhay ang inyong mga salita, believing that you reign in life, mararanasan mo ang buhay. Ito po yung mga bunga na kakainin ng inyong mga labi, ng inyong mga bibig, at magmamanifest po ito sa inyong kaluluwa at sa inyong physical na katawan. Because once again, I believe that doctrine matters po talaga. Kapag matama po ang doktrina ng inyong pinapakinggan, ito po ay magkakaroon po ng epekto sa inyong kaluluwa at sa inyong physical na katawan. Kasi napaka-importante po talaga ng inyong bawat pinapakinggan. Bakit? Kasi eventually, ito rin po ang inyong papaniwalaan. Di po ba? So, doctrine matters. Huwag po ninyo i-take for granted ang inyong mga doktrina. Ako nga po sinasabi ko sa aming mga kapatiran na importante po na inaalam natin yung mga itinuturo sa ating mga churches. You have the right to ask for pastors. Ano ba yung doktrina po natin dito? Now, alam niyo kung bakit ako naniniwala na may kapangyarihan na ating mga labi? Kasi kung ano man po yung sinasabi mo, yun ang pinapaniwalaan mo, di po ba? Ganito rin po ang kasaysayan at ng mga karanasan ng mga tao, mga kapwa natin mananampalataya sa noong unang panahon. Sabi po ng 2 Corinthians 4 verse 13, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. Ito po yung ginagawa nila before. We also believe and therefore speak. So importante talaga yung mga ating mga pinapaniwalaan because kung ano po yung pumapasok sa ating asal, sa ating isipan, may kinalaman po ito sa ating mga inuusal, sa ating mga sinasabi. Amen? So if you believe this, pakilagay sa ating comment section. Yung po nangyari kay Pablo, naranasan din po ito ni Stephen sa Acts chapter 7 verses 59 to 60. Siya po ay umuwi na sa Panginoon ng kanya pong inihatid na at pinagkatiwala na ang kanyang espiritu sa Panginoon. Alamin natin ang kasaysayang ito sa Acts chapter 7 verses 59 until 60. They continued stoning Stephen as he called on the Lord and said, Lord Jesus, receive and accept and welcome my spirit. See? So siya po ang nagpasabi sa Panginoon. Then verse 60, then failing on his knees in worship, he cried out loudly, Lord, do not hold this sin against them. Do not charge them. When he had said this, he fell asleep in death. So siya po ay umuwi na sa Panginoon. Nung sinabi niya, Lord, receive my spirit. Wow! Because I believe, gagaya po ni Stephen, gaya ni Apostle Pablo, they reign in life. Amen and amen. Alam niyo po ba, same thing happened to Samson sa Old Testament. Namatay po siya nang sinabi niya na gusto na niyang mamatay. Wow! Judges 16 verses 29 to 30. And Samson took hold of the two middle pillars
which supported the temple. And he braced himself against them, one on his right and the other on his left. Then Samson said, take note, sabi niya dito, let me die with the Philistines. And he pushed with all his might, and the temple fell on the lords and all the people who were in it. So the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. Si Samson, kung napanood ko noon, nakalagay yung kanyang mga kamay sa dalawang pillars na ito. It's a picture of the cross, no? Nung sabi niya, nung siya po yung namatay, tingnan niyo pong kaibahan, no? Si Samson, nung sinabi niya, gusto ko na mamatay. Nangyari nga talaga. Nung siya po yung namatay, maraming namatay. Pero si Jesus, nung nakaganyan sa krus ng Kalbaryo, nung siya po yung namatay, maraming nabuhay. Yun ang kaibahan ng Panginoon. Now, going back to Samson, nung sinabi niya, gusto ko na mamatay, doon siya namatay. Now, ako po, sinasabi ng ibang mga tao na, di ba Kuya Laverne, ang Diyos ay ang siyang nagbibigay ng buhay at siya rin ang bumabawi. Now, saan po natin naririnig ang mga katagang ito? Pakilagay po sa ating comment section. The Lord gives and He takes away. Di ba, sa mga lamay, pangkaraniwan po kapag meron pong mga wake services na imbitahan si pastor. Ako, ito, napapakinggan ko before. It's a verse found in Job chapter 1, verse 21. Basahin natin ang sinasabi ng talatang ito. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Alam niyo, bilang mga mananampalataya, sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, you have to know how to rightly divide the word of truth. Now, paano po natin isinasagawa itong wastong paghahati ng salita ng Panginoon? Dapat alamin po natin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, ito bang talatang ito ay para sa akin o para kanino? Para sa mga Hudyo, para sa mga Hentil. Kung i-apply naman po natin itong 2 Timothy chapter 2 verse 15 sa Job chapter 1 verse 21, alamin natin, sino yung nagsasalita sa talatang ito? Was it God or si Job? So what do you think? Sino po nagsasalita dito? Pakilagay sa ating comment section. Yes, it was Job. Hindi po ang Diyos. So nung sinabi ni Job, the Lord gave and the Lord has taken away. It was Him who said these words. Hindi ang Diyos. Because ang atin pong Diyos, He is not in the ministry of taking lives, but giving life. Hindi po siya nagbumabawi ng buhay. Ang Diyos po is in the business of giving life. Now, let me give you verses upon verses. Jeremiah 29, verse 11. Ganda po ng talatang ito. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Sino po nagdeklara? The Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Amen. Now, meron pa mga ibang mga tagapagturo, they would tell us, sinasabi nila that this passage, Jeremiah 29, verse 11, is not meant for the Gentiles. Para lamang daw po ito exclusive para sa mga Jewish people. Now, I beg to disagree. Hindi po totoo yan. Now, pagpalagay po na natin, given the fact na ito po ay para sa mga Jewish people, alam niyo po ba bilang mga mananampalataya, kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, ikaw ay tinuturing na ng Diyos na binhi ni Abraham. Ngayon, kung binhi ka ni Abraham, sa lahat ng mga pangako ng Diyos, kung ikaw ay kabilang sa binhi ni Abraham, para sa iyo rin po ang Jeremiah 29 verse 11. Remember, lahat po ng pangako ng Diyos kay Kristo Jesus ay oo at amen. For all the promises of God in Christ are yes and amen. So tayo po bilang nakipag-isa na kay Kristo Jesus, tinuturing po tayong binhi ni Abraham. Galatians chapter 3 verse 29 tells us, and if you are Christ's, then you are Abraham's seed, and heirs, yung heirs po dito, tagapagmana according to the promise. So Jeremiah 29 verse 11 is also written for you and to you. So beneficiary din po tayo. Now, balikan po natin ilan pa sa mga verses na that God is not in the ministry of taking lives, but He is in the ministry of giving life. Luke chapter 12 verse 32, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. See? He is in the business of giving. Hindi po yung bawi. Alam mo sino ang nagnanakaw? John 10 verse 10, the thief does not come except to steal, kill and destroy. Sabi po yan ng John 10 verse 10. Pero yung second part, sabi ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Mga mananampalataya, mga kapatid, mainam po bilang mananampalataya, alam natin yung job description ng Panginoon at saka yung kalaban ng Panginoon. Hindi natin dapat hinahalo ito. Ang Diyos po, ang ating Panginoon Jesucristo, marino sinabi niya dito sa talatang ito, I am come that you might have life and have it more abundantly.
So wala siya sa business ng pagkuha, pagbawi. Hindi siya nagbibigay din bawi. Tao po yun. Si Satanas, yung John 10 verse 10, yung first part ay sabi doon ay, the thief, of course, referring to him, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. So dapat alam natin yung job description ng kalaban ng Panginoon at ang job description ng Panginoon. So bilang patunay, tuloy po natin. Hebrews 6:14, ito po yung puso ng Panginoon is to give and to give and to give. Surely, blessing I will bless you and multiplying I will multiply you. Wow! So mga kapatid, dapat po maging malinaw sa atin that really, God is not in the business of taking lives but giving. And giving and giving. So if you believe this, pakilagay po sa ating comment section. Amen. Pag sinabi mong amen, so be it unto me, authority. Amen. Yun po ibig sabihin nun, you are in agreement with the Word of God. Now, balikan po natin si Apostle Pablo. Why did he suffer so much during his time fulfilling his ministry? Kasi sobra pong dami talagang kinaharap ni Apostle Pablo. Alam niyo kung bakit? Magugulat kayo dito. Alam ko po ay hindi ito pangkaraniwan na papakinggan natin. Si Apostle Pablo po kung ba't siya naranasan po niya ang maraming pagdurusa at talaga namang gusot sa kanyang ministeryo, sa kanyang panahon. Dahil hindi po siya nakikinig at paalala sa mga paalala at babala sa kanya ng Panginoong Hesukristo mismo. May nagpaalala pa sa kanya isang propeta at hindi rin po niya pinakinggan. At hindi rin po niya pinakinggan ang leading na Holy Spirit sa pamagitan ng kanyang mga kapatiran. So basahin po natin ang mga talatang ito bilang pagpapatunay. This time, hindi po niya pinakinggan yung pagpapaalala sa kanya ng Panginoon. Bagamat nagpakita na po sa kanya ang Panginoong Hesukristo at sinabihan na po siya na umalis na kaagad sa Jerusalem. Hindi po niya pinakinggan ang Panginoon. Sabi po ng Acts chapter 22 verse 18, and saw him saying to me, make haste and get out of Jerusalem quickly, for they will not receive your testimony concerning me. So in this verse, Jesus was talking to him. So nakita po natin, si Apostol Pablo, sabi nga ng mga Kapampangan, masya sa buntok, matigas ang ulo din, kagaya natin. So tao rin naman kasi si Apostol Pablo. So matigas din po ang ulo niya. Siguro ito yung mga early part ng kanyang ministeryo. Sobrang gigil talaga, very passionate about the expansion of the kingdom. So talagang even ang Panginoong Hesukristo, kinausap siya pero hindi po niya pinakinggan. So ganito rin po nangyayari nung pinaalalahanan po siya ng mga kapatiran na huwag pumunta sa Jerusalem. Hindi rin po niya sila pinakinggan. Acts chapter 21 verse 4, they told Paul through the Spirit not to go up to Jerusalem. Yun, napahamak po siya. And then Acts chapter 21 verses 10 to 12 naman, basahin po natin. And as we stayed many days, a certain prophet named Agabus came down from Judea. When he had come to us, he took Paul's belt, bound his own hands and feet, and said, thus says the Holy Spirit, so shall the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. Now when we heard these things, both we and those from the place pleaded with him not to go up to Jerusalem. Pero dahil po sa sobrang passionate nito ni Apostol Pablo, siguro sobrang gigil, ayaw paawat, matigas din ang ulo, ayun, nagpatuloy pa rin, hindi po nagpapigil. Bagaman, nangusap na po ang banal na spirito through a prophet, si Prophet Agabus, pero hindi po siya nakinig. At naranasan po niya ang iba't ibang klase ng mga pagdurusa bilang evangelist sa kanyang kapanahunan. Sabi po ng Acts chapter 21 verses 13 to 14. Basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Ngunit sumagot si Pablo, bakit kayo umiiyak? Pinapahina lamang ninyo ang loob ko. Ito po yung mga panahon na pinipigilan na ng mga kapatiran si Pablo. So sinasabi niya sa kanila, bakit kayo umiiyak? In other words, sabi niya, wag kayo umiyak, humihina ang loob ko eh. So tuloy po natin pagbabasa. Handa ako hindi lamang paghapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem, kung kailangan, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sabi ng verse 14, tumigil na kami nang hindi namin siya mapigilan. Nasabi na lamang namin, masunod ang kalooban ng Panginoon. Siguro dito sabi ng mga kapatiran, wala na kami magawa. Bahala ka na sa buhay mo. Lord, bahala ka na sa Kanya. Now, alam nyo dito po, kailangan din natin ng wisdom. Kahit po sa pag-evangelize, sabi dito ni Apostol Pablo, kahit maging sanipa na aking kamatayan. Alam niyo po ba, mga kapatid, hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay mamatay. I believe that is true, no?
Unless gusto mo na talaga. Pero ang kalooban ng Panginoon, para magamit ka pa niya sa expansion ng kanyang ebanghelyo. Now, dito ay nakikita ko kung bakit talagang pilit na pilit si Apostol Pablo kasi siguro gigil na gigil siya. Pero, bilang mananampalataya, kung tayo po'y pinipigilan, and I believe that God is using yung ating mga kapatiran para may mga pagkakataong pigilan tayo, ginagamit ng banal na Espiritu ating mga kapatiran para mangusap sa atin. Hindi po nagpapigil si Apostol Pablo. At alam po natin, yung mga sumunod na talata dito, napahamak po si Apostol Pablo. So, bakit po naranasan niya ang samot-saring mga pigati at pagdurusa? Dahil po sa tigas din ng kanyang ulo. Pero sa kabila po nito, siguro sa maraming karanasan ng Apostol Pablo, natuto na rin po siya. And this time, ay natuto siya mula sa panawagan mismo ng Panginoon. Nabasa natin kanina yan sa Acts chapter 22 verse 18. At narinig na rin po niya ang panawagan ng propeta sa Acts chapter 21 verses 10 to 11. At paalala ng mga kapatiran sa Acts chapter 21 verse 12. At sa mga karanasang ito, ay ginamit na niya yung kanyang isipan. Kasi mayroong pagkakataon na muntik na po siyang parusahan ng mga Romano. Pero sabi niya, ako'y isang Romano rin. So, ginamit po niya ang kanyang karapatan at talino this time para hindi na po siya mapahamak. Siguro sa dami ng kanyang mga naranasang pigati at pagdurusa, natuto na rin po si Apostol Pablo. Basahin po natin Acts 22 verses 24 until 29. The commander ordered him to be brought into the barracks and said that he should be examined under scourging so that he might know why they shouted so against him. And as they bound him with thongs, Paul said to the centurion who stood by, "Is it lawful for you to scourge a man who is a Roman and uncondemned?" He was referring to himself. When the centurion heard that, he went and told the commander, saying, "Take care what you do, for this man is a Roman." Then the commander came and said to Paul, "Tell me, are you Roman?" He said, "Yes." The commander answered, "With a large sum I obtained this citizenship." And Paul said, "But I was born a citizen." Then immediately those who were about to examine him withdrew from him, and the commander was also afraid after he found out that Paul was a Roman, and because he had bound him. So, dito po natuto na siya. So maganda pala, no? Na maganda rin matuto tayo from Paul's experience. Huwag na tayong kasi minsan natututo tayo dahil sa katigasan na rin ng ulo natin. Kung ang tayo po'y matuto na, kaya po mahalaga nagbabasa tayo ng Biblia at nag-aaral tayo. So, kung meron po kayong mga gustong puntahan na lugar na delikado at pinipigilan kayo ng mga tao, pastor, mag-evangelize naman ako doon Pero gumagamit po ang Diyos, ang Banal na Espiritu ng mga kapatiran. Sinasabi nila, huwag kang tumuloy. Pakinggan po natin yon. Alam mo, sa kabila po ng mga kaguluhang ito, na sinuong ni Pablo, hindi po siya kinondem ng Panginoon. Because ay na-realize niya, sa kabila po ng kanyang mga pagkakamali, ginagamit pa rin po yun ng Panginoon para sa kanyang ikabubuti. Kaya po niya naisulat marahil ang Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Amen. So bilang mga mananampalataya, para maiwasan din po natin papahamak, you must listen to the counsel of the Lord. Amen. Sino pong ginagamit ng Panginoon? Mga kapatiran natin. Amen. Amen. At kadalasan po tayo mga mananampalataya, meron po, of course, the Holy Spirit indwelling our born-again spirit. I-maximize natin ang Holy Spirit. Let's ask the Holy Spirit. Pero ito po ang default mode natin. Whenever you sign a contract or whenever you accept invitations or buy property, alam mo, ito po minsan ang problema ng mga mananampalataya. Masyado tayong mabait. Pag hindi natin pinagbibigyan, minsan ang feeling natin, naku, kawawa na may kapatiran. Pero, tayo po mananampalataya, the Lord has given us His Spirit sa ating born-again spirit na nanahan. Alam niyo po ba, paano kumikilos ang banal na Espiritu? He works through the absence and the presence of peace. Tayo po ang default mode ng mga mananampalataya, peaceful. Pero kapag kayo po ay pipirma ng isang kontrata, walang peace, o bibili kayo ng isang property, punong-puno ng worry ang inyong puso, hindi kayo panatag, I suggest huwag nyo na po ituloy yun. Doon po kumikilos ang banal na Espiritu. Amen. Acts 16, verses 6 to 7. And of course, gusto ko lang isingit, you ask the council of Rich Church din. Kasi dito rin po nangungusap ang Panginoon. Your pastors, yung mga elders po ninyo sa church. Now let's read Acts 16, 6 to 7. Now when they had gone through
Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. After they had come to Mysia, they tried to go in Bithynia, but the Spirit did not permit them. So even though gusto-gusto nilang pumunta sa mga places na binanggit ko, ito yung mga lugar na napakahirap bigkasin. Pero hindi sila pinayagan ng Banal na Espiritu. So, papigil ka. At siguro natuto na si Apostol Pablo, no, na sa kanyang matagal na paglilingkod sa Panginoon, alam na niya yung sistema. So, ganoon din po tayo, na matuto tayong mag-flow into the system ng Banal na Espiritu. So, please be reminded that Christians, once again, ang ating pong default mode ay peaceful. Kapag may gagawin po tayo na hindi po tayo peaceful, huwag nyo na pong ituloy. Huwag na talaga. This is flowing with the Holy Spirit because the Holy Spirit flows in the presence and in the absence of peace. I pray na ito po ay naging malinaw sa atin. Now, let's end with this question once again. And let me give you yung ating solution. So, once again, this is our question. Kalooban ba ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magdusa o managana? Of course, hindi po niya kalooban na tayo po ay magdusa. It doesn't make sense. Nagdusa na po ang Panginoong Hesukristo, tapos magdudusa pa tayo. It doesn't make sense. Kalooban po ng Diyos na tayo po ay managana. So, pwede pong pakilagay natin, if you believe this, pakilagay sa ating comment section, kalooban ng Diyos para sa akin na ako'y managana sa buhay. Pero bakit marami pa rin po sa ating mga kapatiran sa ngayon ang nagdurusa at naghihirap? I'll be giving you 2 answers. Malaking bahagi po, gaya po ng pinag-usapan natin kanina, malaking bahagi po ang inyong mga pinapaniwalaan. Malaking bahagi po ang doktrinang inyong pinapakinggan sa inyong church. Dahil dito po nakasalalay ang inyong asal. Yung mga bagay na pumapasok sa ating isipan. Di ba pag nakikinig tayo sa ating mga mensahe na tatanggap sa church, pumapasok po yan sa inyong kaluluwa. May entrada yan sa inyong isipan. At pag pumasok po yan sa inyong asal, maapektuhan po inyong pag-usal. Eventually, maapektuhan po inyong mga pinaniniwalaan sa buhay. Because we have the strong belief that Christianity is not about prosperity but suffering. Apektado po ang inyong pagkatao. Dahil akala po natin nakagustuhan po ng Diyos na maranasan natin ang mga pagdurusa bilang kanyang mga anak. Samantalang napakaganda po ng plano ng Diyos para sa atin. So dapat magkaroon tayo na tinatawag na metanoia, changing of mind. Now, ito pong kalooban ng Diyos para sa atin. 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you, sino you dito believers like you and me, may prosper. Hindi po that you may suffer. Walang sinabi dito that you may suffer. Beloved, I pray that you may prosper. Hindi po suffer. In all things and be in health, just as your soul prospers. Amen. So, yung first reason natin kanina is because of the doctrine na inyong napapakinggan. Kasi pag ito po yung pinapakinggan nyo, papasok sa inyong isipan, sa inyong asal, eventually ito po inyong iusal. Now, the second reason is, kadalasan, hindi po tayo nakikinig sa patnubay ng Banal na Espiritu. Hindi natin minamaximize yung Holy Spirit that indwelling our born-again spirit. Kadalasan, nasusunod yung gusto natin. Gaya ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, kahit ikamatay ko pa ito, hindi mo kailangan mamatay. Kailangan ka ng Panginoon para sa kanyang ministeryo. Kung kailangan magdusa ako para sa Panginoon, hindi na. Hindi niya gusto mangyari sa iyo yun. Gusto niya masaya ka, gusto niya happy ka, gusto niya malusog ka. Kasi marami pa tayong gagawin para sa Panginoon. So, dito po ay kapag hindi tayo nakikinig at pinapangunahan tayo ng mga sarili nating decisions. Of course, gaya ng mga pinag-usapan natin sa mga episode natin, kaya po tayo nasusuong sa gusot, di ba yung reason natin? Of course, we still live in this fallen world. Bunga na ating maling pagpapasya. Hindi tayo nakikinig sa udyok ng Banal na Espiritu. At hindi rin po tayo nakikinig sa sinasabi ng ating mga kapatiran. Even po yung ating mga mahal sa buhay. Alam niyo, gusto kong kausapin po dito yung mga kabataan. Mga anak, nilaan po ng Diyos ang inyong mga magulang. Kaya po, napapahamak tayo. Ako, naranasan ko rin po ito before. Ang kaibahan ko lang siguro, madali akong madala. Nung minsan ako ay nagpumilit sa nanay at tatay ko, napahamak ako. Umulit, minsan pa, pero ikatlong pagkakataon, hindi ko na inulit. Nadala na ako. So, dumadaloy ba ang paggabay ng Panginoon, ng Banal na Espiritu sa inyong mga magulang? Opo, pakinggan natin sila. At bilang mga ama ng tahanan, makinig din po tayo, tatay, I should say, o asawa, makinig din tayo sa ating mga esposo, sa ating mga asawa. Ako, pag meron akong pupuntahan, pag sinabihan ako ng misis ko, huwag na dyan. May mga reason siya.
then nararamdaman ko parang hindi nga ako comfortable. I believe it was the Holy Spirit na nagsasalita. Pinapakinggan ko siya. Ganun din po, vice versa. Makinig din po kayo, mga kababaihan, mga wifeys na nakikinig sa inyong mga hobby. Kasi ganun po kumilos ang Panginoon. Nang sa gayon, hindi po tayo mapahamak sa ating buhay. Gaya ng mga karanasan ni Apostol Pablo, hindi siya nakinig mismo sa Panginoon. Kinausap siya, personal. Hindi siya nakinig sa isang propetang si Agabus. Hindi rin niya pinakinggan yung kanyang mga kapatiran. And then sabi na nga ng mga kapatiran niya, ayaw mo makinig. Lord, bahala na po kayo sa kanya. So that's it. So atin pong solution as we end is this. Whenever you make a decision, learn to listen to the voice of the Lord by always flowing with the Holy Spirit's leading. He speaks through the absence and presence of peace. Kung wala pong kapayapaan at natatanggal po ang inyong kapayapaan, whenever you sign a contract, you buy a property, o sasagot sa mga manliligaw po sa inyo, naku, napaka-importante po nito. Ibig sabihin, pag wala po yung kapayapaan, huwag nyo nang ituloy. Yun po ang malinis yung sinasabi sa atin. Now, before we end, by the way, ang sufferings po, may mararanasan bang suffering ang mga mananampalataya? Bago ko makalimutan, meron. Pero hindi po dapat trahedya. Hindi sakuna, hindi aksidente. May suffering ba tayo? Meron. Pero hindi po yung suffering na magdurusa sa buhay natin. Ang suffering po natin bilang mga nakipag-isa kay Kristo, bilang gumagawa ng mabuti. Pag gumagawa po kayo ng mabuti, marami kayong masasagasaang masasama talaga. Ito lamang po yung suffering na mararanasan natin. According to 2 Timothy chapter 3 verse 12. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Yun lang ang suffering na mararanasan po natin. Amen and amen. So maraming salamat po for joining me tonight. At dadalahin ko po na liwanagan tayo sa mga pagdurusa ng Apostol Pablo. So wala po sa likod nito ang Panginoong Diyos. Ito po ay bunga ng kanyang mga maling pagpapasya dahil nasunod po yung kanyang kagustuhan. Kaya siya nasuong sa iba't ibang mga pagdurusa sa kanyang pagmiministeryo. And I pray na liwanagan po tayo, nagkaroon tayo ng bagong kaisipan na ito pong kaisipan na ito po yung katotohanan in agreement with the Word of God. And this time, gusto ko po kayong imbitahan. Kayo po mga taong marahil ay for so long, tinatanggihan nyo po yung gospel because for so long din, napapakinggan nyo na ayokong maging Krisyano kasi pag naging Krisyano ako, ang buhay ko ay punong-puno ng pagdurusa. Hindi po totoo yun. Yun po ay kasinungalingan nagmumula sa dyablo. Pag kayo po ay nasa Panginoon, buhay na ganap at kasaya-saya ang mararanasan natin. Of course, may mga sufferings, pero ito po ay mga persecution lang. Amen. Kasi, sabi po mismo ng Panginoon in John 10 verse 10, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Yung pong word dito na life, it's Zoe in Greek. It's the God kind of life. So, kung kayo po ay tumatanggi dati sa paanyaya ng Panginoon dahil akala mo, magdudusa ka pag naging Krisyano ka, but praise God, napakinggan mo tonight. Salungat po sa ating mga napakinggan before. Salungat po sa mga nakagis nating katuruan. Kasi nungalingan pala ng dyablo yun. So I would like to invite you to accept God's invitation for you today. Napakaganda po ng buhay na kapiling ang Panginoon. Buhay na ipinagkakatiwala sa Panginoon. Kasi pag pinagkatiwala mo, tinanggap mo si Kristo, binibigyan mo siya ng karapatan para pagpalain ka, para proteksyonan ka. Pero kapag wala po kayong relasyon sa Panginoon, hindi po sa hindi kanya gustong protektahan, pero hindi mo siya binigyan ng karapatan eh. So, hindi po siya makakakilos sa inyong buhay. Pero if you pray this prayer with me, binubuksan po inyong mga labi at binubuksan inyong mga puso, tinatanggap si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, binibigyan mo na siya ng karapatan para ingatan ka, pagpalain ka at protectionan ka. Pwede po ba natin gawin yon? Sige po, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. Buksan niyo yung mga bibig at paniwalaan sa inyong puso na siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Sabihin mo ito, kaibigan. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili na walang kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Pinawi na ang mga kasalanan ko. Salamat, O Diyos, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Ito po'y tinatanggap kong maluwag sa aking puso. At naniniwala ako na ang aking Panginoon Hesukristo ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako'y pinaging matuwid na sa iyong harapan. Salamat po
na ang aking kaligtasan ay mananatili kailanman. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin ito at binuksan ang inyong puso at naniniwalang buhay na buhay ang Panginoong Hesukristo, siya po ay nakaupo na sa kanan ng Diyos. Kayo po ay ligtas na. And always join us Tuesday night at 7:30 para sa ating pong Bible study online. At para naman po sa ating mga kapatiran, kung kayo po ay mananampalataya na at kung kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan, ay bitawan na po natin yung ating mga maling nakagisna na akala po ng marami kasing mananampalataya sa ngayon na Christianity is all about sufferings. Hindi po totoo yun. God wants you to prosper sa lahat po na aspeto ng inyong buhay. Amen. So paniwalaan po natin ito kung bakit po kayo nagdurusa sa ngayon because of wrong belief. Sabi nga po ng kasabihan, wrong believing will lead you to wrong living. But right believing will lead you to right living. Amen? So I would like to pray for you, kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa kapatid na ito na alam kong kinausap mo siya. At tapos na ang kanyang pagdurusa. May mga pagdurusa kami, mga persecution lang. Pero Panginoon, naniniwala po kami that you are in the business of giving life and life more abundantly. Panginoon, tulungan niyo po kami na mamangha ang aming isipan, ang aming kaluluwa sa mga katotohanan ito. At Panginoon, naisin mo na maranasan namin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito. Bagaman may mga problema at mga challenges kami kinakarap sa bawat araw na aming buhay. Pero Panginoon, nariyan ka at kami po'y mamamalagi sa iyong pangako na kailanman hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. So anong katatakutan namin? Kahit ang mga tao hindi namin katatakutan, sila mga gumagawa ng masama laban sa amin. Dahil laging nariyan ka, hindi kami iiwan ni pababayaan man. Salamat po sa katotohanan ito. At dalayan ko rin po, Panginoon, sa mga taong mga kapatid namin na sa banig ng karamdaman. In the name of Jesus, we speak healing be upon them. Ano mga karamdaman na meron kayo sa ngayon, I bind it in the name of Jesus. I speak complete healing in the name of Jesus. Lord, maraming salamat because Lord, pinagbayaran mo rin po ang aming kagalingan doon sa krus ng Kalbaryo. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. It's 26 minutes after 8. Tayo po ay halos isang oras na magkakasama. And maraming salamat for joining me tonight. This is Solution with Laverne Ducot. Ako po ang inyong kasama. And before we say goodbye, maraming salamat po sa ating mga nakasama tonight. Amen and amen. Sabi ni Sister Lori Ibanez or Ibanez Amistad. Salamat. And yes, Lord, we claim all the blessings and healing in Jesus' name. Sabi ni Sister Jackie Alcantara. Salamat din kay Sister Maylene Catalino Magade. And we hope to see you tomorrow, Sister Maylene. Ingat po kayo sa inyong pagbabalik sa... Saan nga ba si Sister Maylene? Qatar. Yan. Maraming salamat po. Amen. Mula kay Sister... kay April Cruz. Ay, Cruz tuloy. April Ducot. Sino si April Cruz? Nabasa ko si Brother Howard Cruz. Maraming salamat. Salamat po, Sister Lunila Bautista Buenafe, and we hope to see you soon. Salamat po sa inyong panonood, mga nakasama namin. We speak blessings and healings and favors be upon you, mga kapatid. Kalooban ng Diyos para sa akin na ako ay managana, sabi ni Brother Lou Herrero. Amen to that. Amen. Sabi ni John Paul Songsong. Mismo, bro. Nakikinig tayo yan, di ba? Nakikinig tayo. Ginagamit ang ating mga asawa. Amen. Rosalinda Borday, maraming salamat po for joining us tonight. Binabati rin natin si Sister Ara Catherine, IB Austria. And si Brother Jason and Sister Nika and Sister Anna. Salamat po for joining us tonight. Ana Sorsa Manalastas at mga kapatid natin sa Taytay Rizal. Si Brother Ricky ba nandyan? Wala. si Sister, si Principal, alam kong busy. Salamat po for joining us tonight. And salamat din kay Sister Kimby Ann Pagurayan Udarbe. Yan. Sister Morena Lagisma Silapan. Si Jeffrey Tejada nanonood. Amen, bro. Kumusta ka na? And, si Dr. Irene nandito. Dr. Irene, kumusta po kayo? Thank you so much po for joining us tonight. Nandiyan din si
Mary Ann Ordonio Punsalan. Salamat po. And of course, gusto rin nating batiin si Brother Robert Galon at ang Dabarkads. And happy birthday kay Engineer Robert Arevalo. Nag-celebrate na kanyang birthday kahapon. Happy birthday. Sino pa? Ano yan, kuya? At gusto nating batiin din ang Tita Lorna. She'll be celebrating her birthday. Kailan ba? April 24. Advance happy birthday. Of course, thank you kay Brother Willie Tiongson Laigo, Sister Sally Geronimo, at saka si Brother Joel, Sister Norma Vitales. Maraming salamat po sa inyo for joining us. And kung kayo po ay naniniwala at pinagpapala sa ating gawain, please, pwede po bang pakishare yung ating broadcast sa inyong mga kaibigan? Because yung pinag-usapan natin tonight, alam ko, hindi po ito pangkaraniwan na papag-usapan sa mga churches. Ang akala po natin talagang ay ang buhay ng isang mananampalataya puno ng pagdurusa. Hindi totoo yun. Gusto ng Diyos, hindi lang happy ka, nananagana ka pa. Kasi kung nananagana ka, mapapagpala mo yung mga tao sa paligid mo. Paano mo pagpapalain yung, paano ka magpapala kung wala ka? It doesn't make sense. So once again mga kapatid, maraming salamat po for joining me tonight sa ngalan po ng aking buong pamilya. Kay Ate Yani na magbe-birthday po sa Sunday. Happy birthday sa aking bunsong anak, si Yani, and sa ngalan po ng aking minamahal na may bahay na mag-celebrate ng aming anniversary on Thursday. Sa ngalan po ng aking technical director, si Kuya Abes, nagpapaalam na po kami, and we hope to see you on Tuesday, but would like to leave you this verse, 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!